So guys, no, good day, good day. Parang ang video natin ngayon is mag-aano lang tayo, parang magre-reaction video tayo sa sarili nating video. For the reason na walang voice or walang audio yung mga na-record ko na video para sa vlog na to. So medyo nakakainis at frustrating siya, gawa nga ng syempre pinaghirapan ko to, ganyan. Pero at the same time, syempre nag-isip ako ng way paano ko mapapanood sa inyo etong vlog natin na pinaghirapan ko nang hindi nasasayang yung mga kinuha nating video, di ba? So, tara, parang kikwento ko lang sa inyo or voice over kumbaga. Ayan, tara. Play natin, no? So, ayun, start tayo sa papapalit tayo ng gulong, okay? So, ayan, papalit muna tayo ng gulong niyan. Yan yung race na round 5, no? Round 5 yan ng super sprint. Okay, so sa Cavite ulit yan. Yan yung after ng bagyo, okay? Mismong after ng bagyo yan. Tapos, syempre may karera, hindi natin maiwasan, di ba? Kailangan nating ituloy pa din. So, ayan yung nakuha natin na mags, C28. Okay, so sa mga nanonood sa TikTok ko, alam nyo yan, nakita nyo yan. Rota lang din yan, guys. Okay, so yan lang naman ang budget natin eh. Pang budget meal lang talaga tayo. Alam nyo naman yan. So budget meal na buo lang talaga tong jazz na to. Lahat na nakasalpak dito actually budget meal. Sa totoo lang. So yung goma na existing niyang Circuit 8, tatanggalin yan kasi ang pangit, diba? So etong ilalagay natin. Cylon Atrezo na RO1. Okay. So may 180 treadwear to, guys. Ikukwento ko sa inyo mamaya kung bakit tayo nagkamali sa 180 treadwear, di ba? So, dyan tayo nagkamali 180 treadwear na isalpak natin. Kasi di naman natin alam yung mga rules bago lang naman tayo sa racing na yan So, ayun. Maganda rin na ma-explain ko rin sa inyo para kung gusto nyo pumasok sa mga gantong hobby, alam nyo na, di ba? Hindi na kayo mahihirapan pa. So, ayan, pinapabaklas na natin. Yan pala, issue pala nung mags, paint lang, pero walang bengkong, walang dents or what. So, hindi ko na pinansin masyado. Gawa nga na ang ka-importante sa akin, maisalpak ko siya as 15s, di ba? So, ito, pinapasalpak na natin yung goma ngayon. Ayan. So, ayun, medyo bago lang din pala ako dito sa YouTube, guys. Pangalawang video ko pa lang to. Pero sa mga nanonood sa TikTok, alam nyo na medyo matagal naman na ako. Okay? Alam nyo na yung sakyan natin na Honda Jazz. Madami na rin naman tayo na napagawa dito. Dami na rin tayo na kwento sa TikTok. Back to the topic ng gulong, guys. Yun din pala, mamaya malalaman nyo rin sa video kung bakit tayo natalo last karera. Etong round 5 nga na to. Gawa nga ng 180 treadwear yan. Okay? So, ayun. Ayan, binabaklas na ni Manong yung mga mugs natin, no? Na 17. Yan yung 17 natin na budget meal, 'di ba? Yan na bill natin na budget meal lang yan, guys. Yan yung daily use natin. Salpakan natin yung ng 205 50 by 17 na Bridgestone Turanza. So ayan. Alam nyo naman, lahat ng laman nito kasing jazz natin is budget meal, as in everything. Wala tayong biniling mamahalin dyan. Lahat yan budget meal, no? Wala tayong budget So ayan, biyaklas na yung 17. So ito, pinapacheck natin dyan yung under chassis. Okay, so ayan, kita nyo naman na sobrang dumi, gawa nga ng galing sa bagyo. So ang dami rin talagang gas-gas ng sakyan gawa ng bagyo dito. Malakas talaga yung bagyo dito, guys, last time. So, talagang malakas na may giliparan na yero, mga stuff, kung ano-anong mga gamit na kapitbahay, di ba? So, nakakainis lang. Kasi kahit gano'n mo ka iniingat-ingatan yung sakyan mo, kung sa kung na yung nangyari, wala ka ng choice, wala kang magagawa. So, ito na yung kasama na tires. Yan yung kasama na tires yung binili natin na Circuit 8. Sabog na, wala na. So, ayun, biyakas na lang din natin. Kasi palitan naman natin siya ng Cylon RO1 na 195 55 by 15.
So, ayan, brake pads natin is Brembo. Okay. Maganda. Kung tatanungin nyo ako pala, kung maganda si Brembo, oo guys, maganda si Brembo. Ang ganda. Okay. Kumpara dun sa before na mga gamit ko na nagpopulbos, tas ang dumi niya sa mugs. Etong si Brembo, wala, di ko naranasan yon. So, ayan, iyabang ko pa pala dyan yung magnetic natin na drain plug. Okay, drain plug na magnetic by Cusco. So, ayun, galing Japan, no? Kaya, maganda. Quality rin yung itsura niya. So, ayan, binababa na yung sasakyan. So, gusto ko nang makita kung anong kalalabasan ng lowering spring sa 15s na mugs, no? Kung paano yung fitment niya. So, hindi pa tayo naka-coil overs, guys. Naka-lowering lang tayo, no? So, hindi pa natin sigurado kung ano yung fitment niya. Sige, fast forward na muna natin to. Medyo matagal pa lang ibaba to, no? So, medyo bilisan natin. Ayun lang naging problema, no? 15s. Siyempre, kumalang na. Ayan, hindi pa naman natin sigurado yung fitment dyan. Gawa nga na nakakalang pa siya dun sa lifter. So, ayun, nakakalang pa siya dyan. Hindi pa natin alam yung fitment niya. Kaya, hindi pa natin masigurado. Eto next vid, guys. May salta na to, may boses na, no? So, hayaan ko na muna magsalta tong kupal na to sa taas, no? So, as per Google, guys, 108 Newton meters of torque. So, ang lug nuts natin, 'di ba? So, meron tayo diyan, ayan. Naka 108 to ngayon. So, meron tayo Flyman na torque wrench na mechanical lang naman to, no? Hindi tayo naka-digital. Okay, so torque lang natin. So yun, maigi pa rin kasi talagang nagto-torque spec. Gawa nga ng para mas sobrang perfect yung pagkahigpit, 'di ba? Hindi lang basta tansyahan na yung sa mga vulcanizing na nilalagyan lang ng tubo tapos may apahigpitan, 'di ba? So tansyahan kasi yun eh. So mas gusto natin talaga naka-torque spec siya para sure ball na walang kalasan, 'di ba? So ayun, yun yung mga naggawa natin today dito. Okay, so race prep lang. So, yun, tignan natin sa weekend kung makaka-chamba ulit tayo, 'di ba? So, ito pa isang problema ko, nagmo-moist. Pero syempre, tatakbo naman yung kotse kahit nagmo-moist eh. Pero medyo pangit kasi tignan eh. Pero wala tayong choice doon, 'di ba? Ano tayong magagawa? Hassle kasi babaklasin yung headlight. Baklas bumpers pa bago mabaklas yung tatlong tornilyo. So, medyo hassle siya. So, update ko ulit kayo kung ano pa ibang mga gagawin natin, no, bago yung karera. Nagbabalik ako, guys. So, eto, nagbabalik na naman tayo sa shop. Same day pa rin yan. Kasi nalimutan natin pag-gawa yung VTEC solenoid, no? So, hindi pala same day ito. Nabukasan to. VTEC solenoid. Pumutok pala kasi yung VTEC solenoid gasket natin last race nung round 4. Okay, round 4 nung super sprint. So, ito, round 5. Bago mag round 5, pinagawa natin yon. Okay, so, sa VTEC solenoid gasket, gumamit tayo ng original Honda. Tapos yung o-ring niya sa gitna, hindi na original na Honda yon. So, naghanap na lang kami ng o-ring na kapareho. Kaya, hindi ako nakabili ng o-ring na Honda. So, ayun yung fitment naman niya is goods na goods naman. 195/55 by 15 sa lowering spring. Okay? So, stock shocks lang gamit natin, guys. Tapos, naka-lowering lang tayo na Tain LS. Okay? So, yung ride niya, kung tatanungin nyo, masarap, guys. Masarap. Para ako naka-stock. Parang stock ride talaga siya. Kahit sa mga bumps, dun sa mga gitna na expressway, parang stock ride talaga yung feels niya, guys. Hindi siya matagtag. Compared yung may mga nagamit ako na ibang brand, syempre hindi na ako mag-name drop, pero medyo matagtag siya compared sa Tain. Na LS ha, na LS. Kasi ito yung spring rating nito is yung malambot talaga. Meron kasi yung mas matigas, yung hard na spring rating nito. Okay. So, ayan, si Manong kinakabit na. Okay, so yan, tinitignan niya yung nabili natin na na Honda na VTEC solenoid gasket. Okay. So, ayun. Ayun pala rin pala. Kaya rin pala pumutok to nung round 4 kasi
peke yung nabili natin ng VTEC solenoid gasket. Kaya pala So, ito, sumisirit panoorin na. Kaya pala sumisirit. Ito yung bago. Ito yung bago. So, ayun guys, bago tayo umalis, washingan muna natin. Okay, so mamaya alis na rin tayo. Luwas na tayo, punta na tayo sa Manila para di tayo malate bukas. So, bago lahat, wash muna natin. Sobrang dumi, oh. Tapos, aftermath, literal ito nung bagyo, as in. So, ayan, puro gasgas yan, guys. Hindi natin maiwasan. Yan, gasgas lahat yan. Ito, yan. Yan, gasgas yan. Sobrang dami talagang gasgas nito, guys, gawa nga nung bumagyo. Dami naglili parang mga yero, tsaka ibang mga gamit. So, ayun. Hindi pa nga tayo fully nakakalinis sa bahay, pero walang choice, may karera kasi. So, puntahan muna natin. Sa sunod na yung paglilinis, no? So, dito sa kabilang side, wala naman ako napansin na gasgas. Pero dun sa kabilang side, ang dami. As in, dami talagang gasgas. Hanggang likod, ito, gas tank. Lala. Dito may mga gasgas akong napansin. So yun, din siya muna natin, no? Fast forward na lang natin to. So ito guys, no, fast forward na natin video kasi medyo matagal kung papanoorin nyo talaga akong maglinis, no. Pero explain ko lang palagi, sa paglilinis ng sasakyan guys, unahin nyo yung mas maruruming part, okay? So mag-start kayo from the bottom. Tanggalin nyo muna yung mga pinakamarurumi bago sa pinakamalilinis, okay? Kasi kahit sabihin nating marumi rin yung ibang part, may mas marumi pa rin doon, yung mga babang part yon, okay? So ang uunahin nyo palagi yung mga mugs nyo, side skirt, ganyan, mga bumper, mga chin, bago sa mga bubong pababa na yon, bubong pababa ng mga bintana, sa may pinto, sa likod, sa hood, ganyan. Kasi ayun ko, yun yung natutunan ko rin sa pagkakaroon ko ng car wash business. So, isa rin yun sa natutunan ko talaga. Okay, kasi kung pinuntan natin sa maruming part yung microfiber towel natin or yung pang sabon natin, tapos ibabalik natin sa medyo mas malinis na part, for example nga sa bubong, sa salamin, ganyan, meron tendency na dun sa meat natin, sa wash meat natin, may mga naiipon or na-accumulate na mga maliliit na mga dumi na hindi natin nakikita. Pero, pwedeng gumasgas yun sa pintura. Lalo na sa mga mas malilinis na part. So, make sure nyo na iba yung gagamitin nyo sa body, sa gulong, at sa mga side skirt, sa chin, ganyan. Iba-iba talaga dapat, guys. Huwag nyong pag-iisahin. Huwag kayong tatamarin na magpalit kasi kotse nyo lang din ang magsasuffer in the end. Okay? So, kailangan may iba kayong set talaga. Akong ginagawa ko pa habang nag-wash ako, sa ibang timba ko nilalagay yung panggulong at pang side skirt at pang chin, tsaka sa ibang gulong yung pang body, pang salamin, yun, sa ibang timba rin yun. So, ayun lang, maging maano lang kayo guys, maalaga sa mga pintura nyo para tumagal, 'di ba? Kasi kung papabayaan nyo, syempre, kahit gaano kaganda pintura nyo ngayon, di rin tatagal talaga yan, 'di ba? So, ayan, medyo nag-washing lang ako konti sa engine bay. Konti lang naman, hindi natin todo lilinisan niya. Kaya lang din naman hindi naman natitignan kung malinis o marumi. So ayun guys, dito na tayo sa may bandang TPLEX ngayon. Sama natin yung mga tropa. Ayan, naka-SIR. Yan ang mga makukulit natin tropa. So sama natin pamilya natin, pero tulog na sila. Kaya unahan niyo ako. I-video ko rin kayo. Ayan. Una.
biyahe na muna kami pa Manila. Update namin kayo mamaya na. Video niyo ako dito, ang ganda dito. Dito kayo sa kanan, sa kanan. Ay, sa kaliwa kayo, kaliwa. Guwapo to. Unahan niyo ako konti sa front angle. Ganun. Yan, sige ako mag-a-adjust. Ganun mo lang. Ganyan kadami ka. What's up? Gas-gas ah. Bitak yung mugs. So ayun guys, lapit na tayo. Dito na. Ayan. So wish us luck. Tignan natin kung anong makukuha natin, no? So ito guys, nakapila tayo sa scrutiny ring niyan. Okay, so para ma-check yung sasakyan kung okay ba, kung tama ba yung mga specs na sinulat natin sa registration. Okay, so ayan, check na talaga nila isa-isa. Ayan. Para malaman kung papasa ba at makakalaro tayo, 'di ba? So pinalad naman tayo at nakapasa at nakalaro. Kailang laro na, 'di ba? So ito yung tropa natin si PJ, yan, idol yan, guys. Solid magpatakbo yan. Solid din yung CRDI niya na accent. So ayun guys, pagbabaan tayo ng gamit, nakakapagod, dami tayong gamit kasi syempre galing tayo sa malayo, ayokong bumabiyahe ng kulang-kulang, diba? So ngayon testingin natin, first run natin. So pag-aralan muna natin yung track na, tignan muna natin paano. Late ko kayo na. Thank you. Run natin, testing natin. Morning sir, kamusta sir? Ano ilaw ah? Yes sir. Saan? Saan ko? Okay, ready? So 67. So guys, 67 first run natin, no. Tignan natin mamaya kung mapapababa natin ng sobra. So guys, kinakabahan talaga ako. Round second run natin to, no.
Kaya natin to, tiwala lang. Sir Engineering, you guys forgot to check this man's hood. It was still on. Wait, 213. Make sure to keep that vape in your pocket as you're running. Gotta take out the edge. Driver number 213 is orange. Ready! DD2 kuya. Last one. Thank you. Ay, hindi. Last two pa. DD tsaka GG.
Last na kuya. GG1. Thank you kuya. So, unfortunately guys, hindi lahat ng run nakunan ko, di ba? Kasi kung lahat ng run kukunan ko, mapupuno yung memory natin. Mabubusan din tayo ng battery. Okay, so ito yung mga iba't ibang mga run na nakunan ko lang, okay? So, sana nag-enjoy kayo, sana na-inspire din kayo, di ba? So, kung may mga questions kayo, feel free lang na mag-comment, no? Tatry natin sagutin lahat. Ayun, panoorin nyo yung next clip, meron pa akong mga sasabihin dyan. So ayun guys, no, tapos na yung sinalihan nating karera. So round 5 yun ng super sprint. So unfortunately hindi tayo nakakuha ng kahit na anong trophy or what or panalo. Wala tayong nakuha. For the reason na tayo mismo ay nagkamali. Okay. So yung karga ng auto is all stock yan. In-expect ko kasi makakasali ako sa amateur pa din, just like last round, no. Amateur pa rin tayo lilinya. Pero kaya wala tayong pinalitan. Ayun. Kasi nga doon natin expect na makapasok. Pero unfortunately nagkamali ako ng sinalpak na goma. Okay. So yung tires na sinalpak natin is Cylon RO1. Okay. So ang Cylon RO1 is ayan. Ang Cylon RO1 is may 180 na tread wear. So pag 200 below na tread wear, mapapalinya na tayo pala sa mga pro. Okay. So kung guys, 180 tread wear to Cylon na RO1. So kapag pro kasi, madami ng karga yung mga auto nila, may mga napalitan na ganon. So dun tayo nagkamali, no. What sa atin is all stock, pero naka 180 tread wear tayo. So kahapon ko lang din naman nalaman dun na sa event. So at least lesson learned na ma-check natin muna. Kailangan natin i-check muna yung mga guidelines, no. So next round is babaguhin natin yung gulong natin. Okay, balik tayo sa 200 pataas na tread wear para makalinya muna tayo sa mga amateur. Kasi amateur naman talaga tayo, bago pa lang tayo sa ganito, sa mga racing. So ayun, gamayin muna natin, no, bago tayo magpalit ng kung ano na sa auto para makasali sa ibang category, di ba? So ngayon is balik muna natin siya sa 200 pataas na tread wear. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nakakuha ng kahit na anong award or trophy. Hindi ibig sabihin na mawawalan tayo ng gana na lumaro ulit, no. Kasi nag-enjoy naman talaga tayo. Kahit na hindi man tayo nakakuha ngayon, nag-enjoy pa rin tayo, di ba? So ako mismo personally nag-enjoy ako, kaya tutuloy-tuloy natin to. Yun nga lang, magpapalit talaga tayo ng mas mataas na tread wear para makalinya pa rin tayo sa mga amateur. Maraming salamat sa panonood at until the next video. Thank you. Add ko rin pala guys, no, na ang lowest na nakuha natin, lowest time natin is 62. Pero yung 62 na yon, meron kasi tayong natamaan na cone, so plus 2 seconds siya, so 64.
Pero meron din tayo nakuhang 63 na wala tayong tinamaan na cone, no? 63 point something yon. Kaso nga lang, pagdating sa amateur na mga oras, pasok sa atin yon, pasok yung 64, 63, ganon. Talagang malakas ang natin, makakakuha tayo ng trophy doon. Pero pagdating naman sa pro, doon tayo nahirapan kasi ang mga oras nila 60 below, 'di ba? Sub 60 sila. So doon tayo nahirapan. Kaya 'di ba, kung may karga sana yung auto natin or kung may mga napalitan na stuff, yun, medyo siguro baka makakuha rin tayo, no? Pero ayun, bawi na lang tayo sa next round, 'di ba? So try and try lang, 'di ba? Importante naman kasi nag-e-enjoy. For me, yun naman ang importante for me eh. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Natatry ko yung mga gusto kong i-try, 'di ba? Hindi naman kailangan laging panalo. So ganun talaga ang buhay. So next round, tatry talaga natin ulit, 'di ba? Mag-an tayo, palit tayo ng mas mataas na treadwear na goma para makalinya ulit tayo sa amateur, no? So yun lang, hanggang sa sunod nating video, no? Maraming salamat.